feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of... Yan, nag-umpisa na yung kwan nila. Nag-set up na sila ng mga tables nila. Dapat to marami, kaya lang na-control dahil sa regulations ng mga hotels. Social distancing pa rin. Limited lang ang isang hall. Ngayon, nakita ko na yung design ng kwan natin, technology natin ng FAI. So kung freeze dry, aabot siya ng more than 3 years. Yes, pero 3 years the best na yun. So nakakatuwa, no? Hindi inaasahan na ganun kabilis na ang ating kwan ngayon. Mga process at masyadong magandang ating sitwasyon. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Kahit na inapi at binuli. Ngayon, lumalabas na, may mga nakita na ako sa social media dito. Nagtatanong ng mga Indonesians saan bibili. Ay nako. Ayan. Dito na ngayon mamamayagpag ang FAI, hindi sa Pilipinas, mga kababayan. Sayang, ano? Sayang. Sayang na sayang lang. Matindi din yung thesis na gagawin ko. Siyempre, bago ako maging honorary doctor, ano? So, tatapusin ko talagang thesis na yon. Dapat may thesis ako, sabi nila. So, okay. Thank you for that opportunity. Alam niyo ba yung aming kooperasyon hindi lang sa paggawa ng gamot. Hindi lang sa pag-produce ng gamot. Gagawa din ka. Hindi lang hindi lang lab ang itatayo ko doon sa binigay na property para kay Super Mario sa compound ng New GM. Binigyan ako na ng 3,000 square meters. Malaki din. To build laboratory for FAI. Tapos mapapakinabangan to ng mga future Filipino cooperation and Indonesian scientists in the future. And then doon din magtatayo din kami doon ng production plant na mamaya magsasalita ako sa kanila ng this is the kick-off. Let's keep the ball rolling until production. Puspusan ng mga nila, mga kanya-kanyang assignment sila ngayon, kanya-kanya silang mga assignment at napakabilis nila magtrabaho, mga kababayan. Napakabilis nila. Bilib na bilib ako. So uulitin ko, hindi kagaya ng mga na-encounter natin ng mga doctors ng Pilipinas. Nakakaya lang, mga kababayan. Pag ikukumpara ko, talagang wala silang sinabi. Kagaya ng mga doctors na mga nagko-comment about FAI noon. Mga doctors na mga kulang ng sabi niya surgeon siya, sabi niya kwan daw siya ng pharmacy. Pero bakit inunahan niya ng kuda? Hindi muna siya nag-research, di ba? Ngayon, puputukan siya ngayon. Ganon din si Dr. Chu. Ito. Kilala niyo ba siya? Yan. Siya yung nagsasabi noong araw na
naghahanap ng publication about pabunan. Alam nyo, hindi sa pagkuan ang mga ganito. Pag nagsalita sila in public, magagaling sa publicity, akala mo ang gagaling. Akala mo alam na nila lahat, no? Kagaya niyan si Dr. Chu, kagaya nito, isang tao na to, no? Sabi niya, kung pinasis and disease siya at may ebidensya, ibigay niya doon sa FDA para mabigyan ng license to operate yung kanyang gamot o methodology. Meron na po kaming license to operate. Ang hinahanap naman, Certificate of Product Registration. Ito yung sinasabi niya, mabigyan ng license to operate. Yan ang problema sa kanila noon. Kuda sila ng kuda na hindi pa nag-apply ang pabunan ng kuwan sa FDA. Nag-apply kami. Ako mismo nag-apply, ay nagkuha ng kopya ng LTO. Tapos marami silang komentaryo sa pabunan, no? Sinasabi niya dito, so hinahanapan ko siya ng tinatawag na robust clinical trials, yung tinatawag na randomized controlled trials. Bakit siya maghanap ng randomized controlled trials? Meron na bang gumawa ng randomized dyan? Alam niya ba yung sinasabi niyang randomized controlled trials? Wala pa akong makitang publication ngayon. Hihintayin mo, doktor. Padadalhan din kita ng hindi lang ordinaryong publication. Sa highest scientific journal pa. Ilalagay ito. Padadalhan natin siya. Silang mga sinabi na natin sa atin kasi kagaya nila. Kung tutusin, ito practical lang. Magaling kang doktor ka. Marami kang nalalaman. Ngayon, nakita mong nasa kalagitnaan tayo ng krisis. Hindi dapat mag-comment ka na mag-comment. Alamin mo kung ito ba'y makakatulong sa problema ng mga kababayan mo bilang isang doktor. Ano bang sinumpaan yung mga doktor, di ba? Di ba tumulong, bumuhay, magbigay ng lunas sa mga may sakit? Hindi naman lunas ang binibigay ninyo eh. Mga pambubuli. Lunas ba yon? Hindi lunas yun eh. Mga kababayan, pambubuli ang mga binigay ng mga doktor na to. Magsalita sila para ipakita nila sa public na sila yung may malawak na kaalaman, na kinalaman. Ako, kahit hindi ako doktor ngayon, marami na akong nalalaman sa pagdating sa mga bagay-bagay na yan. Kaya marami siyang mga binanggit dito, naka-record to sa akin. Dapat ang gobyerno natin talagang titignan mabuti ang FDA at Department of Health. Isa sa mga pinakamahalagang departamento ng gobyerno yan. Dahil dyan nakasalalay ang kalusugan ng mga tao. Nagsasalita ako ngayon dahil napatunayan ko na ang FBI ito may kakayanan. Anong mga pinaggagawa ninyo dyan, no? Ang dami natin kailangan na tulungan, na sagipin. Anong mga pinaggagawa ninyo? Wala kayong ginawa kundi idiin pababa ang pabunan. Na hindi nyo man lang tinignan ng experience. Yung safety ng pabunan. Ilang years nang ginagamit ng mga tao, maraming gumagamit.
Bawal na bawal kasi banggitin eh. Pero maghintay kayo mga kababayan. Hintayin nyo na lang ang press con para doon na namin banggitin ng lahat-lahat para makontento lahat. Yan. No? Itong mga to nagsalita at alam nyo ba yung nag-handle ng FAI ngayon? Expert sila sa clinical trial. Marami ni silang experience sa clinical trial. Scientist ito at siya ang authorized to handle the... Mahirap banggitin. Oh, hindi ko na babanggitin. Siya ay authorized ngayon na mag-handle ng biggest clinical test in Asia. Siya yung nandito ngayon na nag-handle ng FAI. No? Para malaman ninyo. Hindi ko babanggitin kung kailan at kung sino siya. Yan. Malalaman nyo yan sa press conference. Malalaman nyo yan. Iimbitahan ko din yung Department of Health natin sa pag-start ng major activity ng Indonesia. Pero sa press con, iimbitahan ko ang embahada natin diyan sa dito sa Indonesia, Philippine Embassy. Kahit magpadala man lang sila ng dalawa o isang representative, no? Sayang itong opportunity na sana Pilipinas. May kakayanan naman tayo, sa totoo lang. May kakayanan tayo na gawin kung ano man ang ginagawa namin ngayon dito sa Indonesia. Marami tayong expert dyan sa UP. Marami tayong expert sa De La Salle, sa UST. Mga researchers natin na magagaling nandiyan. Marami. May kakayanan tayo. Kaya lang, hindi talaga nabigyan ng tsansa kasi nga dahil sa maraming magagaling na nagmamagaling. No? Yung MOU, yung content ng MOU doon, hindi nyo alam kung anong nakapaloob doon dahil hindi namin binanggit, no? Dahil sensitive issue yun. Hintayin ninyo pag nag-umpisa kami at hintayin ninyo ang press conference. At doon magkaalaman na tayong lahat. Yan lang ang aking masasabi. Magkaalaman na tayong lahat, no? Kung ano ang nagawa natin, kung sino yung mga involved dito, at kung ano yung main activity na gagawin, ano. Mabuti pa yung walang masyadong nalalaman pero nagre-research bago siya magsalita. Pero yung kala mo yung napakatalino niya, napakagaling niya, pero kabalagtaran bobo pala. Magaling lang magsalita. Magaling lang sa libro. Pero pagdating sa actual, wala naman. Ganon. Ang FDA natin. Yung dahil sa kagagawan ng malaking mama, nakompromiso talaga yung FBI. Yun ang totoo. Personal na inggit, personal na interes. Gusto nila talagang wasakin ang FBI, ang Pabunan family, mga doctors mag-away-away. Yan yung mga main agenda nila. Then para sila na nangupya, aandar. Sila yung talagang gustong mamayagpag yung nangupya ng produkto na yan.
Pero pinag-aralan namin, pati mga expert dito, mga abogado, kahit sinong kumupya, madadali yan. No? Kaya, kung talagang kopyahin yan, matagal na yung patent niya, di kinopya na yan ng mga malalaking bansa pa. Hindi nga nila makopya dahil may protection yan na tinatawag. Protected yan. Ha? Ano kaya ang reaksyon ng DOH, FDA, sabi ni Robinsons, Baldago? Siyempre, may rason palagi yan. Hindi mawawalan ng rason yan, mga kababayan. Ha? Kung magtagumpay man ng FI dito, gagawa't gagawa ng rason yan. Diyan magaling ang Pinoy. Ha? Ako hindi ko sinasabing matalino ako. Pero hindi ako bobo. Dahil kung bobo ako, hindi ako dito aabot sa ganitong status. No. Ang pinanghinayangan talaga, pati mga dito nang hinayang sila. Laking bagay sana kung sa Pilipinas to. Kaya nakita natin yung paglilingkod talaga, yung being a public servant talaga. Dito ganun sila. Nakita mo, dito, kahit na gawa ng kababayan nila na yung hindi masyadong kilala at may invention na prenisenta sa ina-accommodate nila yan. Tinutulungan. Ini-educate nila yung tao, yung mga taong gagamit, at yung taong gagawa na hindi makapaminsala. Kung talagang ito ay makakayanan, tinutulungan nila. Ganon sila dito. Lahat na ng nakapalibot kay President Duterte, yung willingness namin nun, eagerness namin nun na mapunta makita siya, wala. Kahit man lang Zoom conference, ipinagkait, mga kababayan. Malamang sa isang pinakamalaking conference na to, press conference na to, malamang maimbitahan ang presidente ng Indonesia. Malamang mga matataas na posisyon kasama dito. Kasi ibang klase ang pag-arrange naman ng mga kasama natin dito. At dito, sa Gadjah Mada University, gaganapin yan. At dito nag-graduate ang presidente ng Indonesia. Kaya talagang kailangan mga kababayan maumpisan na to at mamaya pupunta na ako doon dahil nandoon lahat ng mga top researchers nagsama-sama ngayon. Talakay natin dito yung kakayanan ng FDA natin, ng Department of Health natin. Ito yung sinasabi nila dito na pinakamahalagang departamento ng isang bansa yan. Na dapat ang mga nakaupo dyan ay talagang may kakayanan, talagang bukal sa kalooban ng pagsisilbi para matugunan ang pangangailangan ng kanyang bayan. Anong nangyari? Ang nangyari, wala Dadaan ka sa butas ng karayom. Oo, alam natin na isang departamento yan na talagang kailangan nila screenin dahil gamot yan. Kailangan talaga nilang tignan mabuti. Lalo na yung DOST na yan. Anong ginagawa ng DOST? Yung tawa-tawa. Tawa-tawa talaga, nakakatawa. Unahin mo pa yung mag-uumpisa ka pa lang na mag-develop. Nandiyan na yung may experience ang gamot. Ginamit na ng more than 35 years. Ginamit na ng maraming tao. Ginamit na sa maraming karamdaman, maraming sakit. Bakit hindi nyo pinag-aralan? Bakit hindi tinignan ng DOST natin yan? Kung talagang
sincere sila sa kanilang trabaho, sa kanilang tungkulin. Ha? Sa pagbigay lang ng cease and desist order ng gamot na ito, napakalaking yan, napakalaking question yan, mga kababayan. Napakalaking question yan kasi lahat, biro mo sa iba't ibang bansa, lahat naghahagilap, gumagapang para makakuha ng gamot, para masolusyonan ang kanilang problema. Pero ano ang nangyari? May cease and desist order, may summons. Pero ngayon nalaman ko, nagkaroon ng ganyan dahil may isang tao na malaking mama, na isang sumisingot ng 5 fingers. At pagkaalam ko, sila yung mga dating kasamahan ng pabunan at na humiwalay sa pabunan at nangupya, dinagdagan ng konting yung formula at ginawa na nilang sila na yung nagclaim na sila na ang may-ari ng na yan, invention na yan. At pininance niya ang pagkakalam ko sa isang impormasyon, pininance niya ang FDA Region 3 para lusubin. Ayan, kaya pumunta yung FDA Region 3. Kala mo mga criminal yung mga pabunan doctors, may NBI, may police, no? Pinaikutan na wala namang search warrant, sinearch na yung yung gamot. Mga gamot ng mga pabunan, At kung ano-anong violation ng kanilang dinagay, tapos siniled. Sino ngayon ang tinamaan? Yung mga kawawa nating mga mahihirap na mga kababayan na nag-aasa na magkaroon ng magandang gamot, maggamot ang kanilang mga karamdaman, na ang dami nun volunteers na mga pulis natin, ang daming sumulat nun at gustong mag-volunteers na mga frontliners natin para mabigyan ng proteksyon. Pero hindi nangyari. May mga sulat ako. May mga handwritten sulat ako dito na nagre-request din, nanghingi ng tulong. Pero pinaginggan ba? Wala. Kaya talagang nagpapasalamat ako ng todo sa Panginoon dahil napunta tayo dito sa Indonesia. Ngayon, wag na naman nilang sabihin na minamagic ko to, minagic namin ito. Hindi na to magic. Pag nag-produce na to, sino ba ang mag-produce nito? Isang pinakamalaking state-owned pharma ang mag-produce ng FAI. Di ba? Sakripisyo ako nun. Walang makainan na maayos. Walang mabilan ng Nagtsatsaga ako sa noodles sa loob ng kwarto. Kawawa ang Pilipinas, mga kababayan, dahil sa hindi maalis-alis. Kaya tama, naalala ko tuloy bakit ang ating Presidente Marcos noon lahat ng pinipwesto niya talagang may K. Ano may K? May kakayanan sa isang departamento na patakbuhin ng maayos ang departamento. Bakit noon ang daming mga Asian countries pumupunta sa Pilipinas, nag-aaral? Diyan sa natin, lalo na sa agriculture natin, sa rice natin, mga scientists natin na mga Pilipino, tinitingala. Ngayon, number 1 tayong importer ng rice. Noon, hindi. Tayo noon ang nag-export. Tayo ang may kakayanan mag-export ng rice noon. Bakit? Bago ka paupuin, bago ka bigyan, tignan nyo na lang ang mga kabinete ng ating Presidente Marcos. I-review ninyo. Ngayon may online na. Ngayon meron ng meron ng Google. I-Google ninyo kung sino-sino ang mga nakapwesto noon. Puro matatalino at magagaling. Presidente Marcos, no? Kaya kung sakaling tumakbo ang mga Marcos
Huwag nating kalimutan yan. Dahil sa Marcos ako, hindi tayo bulag at hindi tayo bingi at hindi tayo tanga. Mag-research kayo. Ang sistema ng Marcos noon, maganda. Hindi tayo bulag. Tignan ninyo. Pinakamagaling pa rin na naging presidente ang Marcos. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari, at ito ay sa ating final countdown at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.